Kahit na umaaresto yung limang yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon na damay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kundi kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Ni hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Plunder daw dahil sa kontribusyon. Saan kayo nakakitang plunder? Dahil sa campaign contribution. Kung tama po yun, wala na pong pwedeng mag-contribute sa kampanya ng kahit sino. Lalong-lalo na kung ang tatakbo ay isang re-electionist or a sitting official na running for another position. Kasi lahat po yan magiging plunder, magiging graft, magiging by reason of his office. Hindi po yan ang intensyon ng election law with respect to campaign contributions. Pero, wine-weaponize po nila yan. Nakita nyo naman ang collusion between supposedly independent bodies, constitutional bodies at ang executive. Bagamat inabsuelto si Marcoleta ng COMELEC, noong sinabi ng ombudsman na maghahain sila, biglang naghayag si Chairman Garcia ng COMELEC na makikipagtulungan sila sa ombudsman para sa plunder. Sabi lang gusto natin ng virtual voting. Eh kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. Oh, may 2 kaso pa kila Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka pumayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon na damay ako. Alam niyo ho, yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang ho yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno ninakaw natin. O kundi kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Eh wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Ni hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta.
Yun ang kapalit. Oo. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa kongreso ng hopya, yung mga suporta niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Plunder daw dahil sa kontribusyon. Saan kayo nakakita ang plunder? Dahil sa campaign contribution. Kung tama po yun, wala na pong pwedeng mag-contribute sa kampanya ng kahit sino. Lalong-lalo na kung ang tatakbo ay isang re-electionist or a sitting official na running for another position. Kasi lahat po yan magiging plunder, magiging graft, magiging by reason of his office. Hindi po yan ang intensyon ng election law with respect to campaign contributions. Pero, wine-weaponize po nila yan. Nakita nyo naman ang collusion between supposedly independent bodies, constitutional bodies at ang executive. Bagamat inabsuelto si Marcoleta ng COMELEC, noong sinabi ng ombudsman na maghahain sila, biglang naghayag si Chairman Garcia ng COMELEC na makikipagtulungan sila sa ombudsman para sa plunder. Sabi lang gusto natin ng virtual voting. Kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Cheese Escudero, Joel Villanueva. May dalawang kaso pa kay Villar, pero ito yung tatlong pending for plunder. May dalawang kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing.